Sinusulong sa Kamara na tanggalin na ang travel tax. Ano kaya ang reaksyon dito ng ating mga kababayan? Live para sa Street Hirit, mula sa NAIA, ang kasama nating si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Travel goals, check. Bucket list, check. Yung bumiyahe na walang travel tax o buwis, check din kaya. Yan ang panukala sa Kamara ngayon. Narito, ang Street Hirit. Ang mga Pilipinong may travel goals abroad, required magbayad ng travel tax bago ang biyahe. 1,620 pesos sa Oo economy. nga, buwisit yung travel tax na yan eh. Di ba? Imbis na hindi ka na magdadala ng pera sa ano, no? Hindi ko lang alam kung, kasi di ba kunyari ako, wala rin naman akong bangko sa, meron pala BPI. Pero wala akong card. Ha? So, minsan, na-oblige ako magdala ng cash eh. Di ba? Tapos minsan yung travel tax, sabihin, hindi ka nagbayad ng travel tax, sabihin, wala kang travel tax, balik ka ron. Kutya, boarding ka na eh. 2,700 pesos ang first class. Mabigat para sa mga biyahero, lalo na kung budgeted ang biyahe. May panukala sa Kamara kaugnay niyan. Isinusulong ni House Majority Leader Sandro Marcos na alisin na ang travel tax. Hindi naman ani yan nagagamit ng maayos ang pondo na mula sa tax. Actually, the funds that are allocated to it are very scarcely or hardly used as efficiently as possible. Alinsunod sa Republic Act No. 9593, 50% ng travel tax napupunta sa pagtatayo ng mga tourism infrastructure tulad ng mga rest at visitors area at mga jetty port. 40% napupunta sa Commission on Higher Education para sa tourism education at 10% para sa pagpapanatili ng mga heritage structure sa bansa. Nakipagpulong din daw si Congressman Marcos sa Department of Finance. Oh, yun no. So, sana tanggalin na yung travel tax na yun. Pero speaking of which, no? Meron bang ano? Si Harry Roque sana, no? Kasi yung anak ko gusto magpiloto eh. Naghahanap ako ng scholarship eh. Dito sa Dubai, ang scholar lang, sa mga ano lang, sa mga locals lang nila. Si Harry Roque kaya, pwede? Diba? Sayang, no? Wala eh. So, si Ma'am Telma Potreska, shoutout. Finance at suportado nito ang kanyang panukala. Hahanapan daw ng ibang pagkukunan ng pondo ang mga pinaglalaanan ng travel tax. Ang Department of Tourism ipapaubaya sa Kongreso ang kahihinatnan ng travel tax. Should they deem it necessary to remove the travel tax? Oy, Secretary Cristina Frasco. Maraming may ayaw kay kay Sec Frasco. Hindi kasi hindi ko din alam, no. Pero marami kasing nagsasabi na walang ginagawa to. Pero 'di ba, contrary dun sa datas na inilabas niya, hindi natin alam, no? So sana medyo ewan ko, bahala si Tulpo dyan. We will continue to advocate that government must fund tourism infrastructure. Ikinutuwa ng ilang mga biyahero sa paliparan ng panukala. Mas okay yun kasi para mas ma-promote yung tourism saka mas malesan yung gastos natin kung may plano tayong mag-travel. Dagdag siya sa expenses kasi yung airfare din hindi rin, mataas din kasi yung airfares ngayon. Kung dala mo 1,000 lang, di kulang. Hindi pa pala makakalis. Kailangan talaga, alis na sa 2,000. Di ba? So Susan, magkakaroon daw ng counterpart na proposal na ganito sa Senado. At out of 117 na mga ekonomiya, pang 69 daw yung Pilipinas pagdating sa tourism infrastructure. Ito ang Street Hirit mula rito sa NAIA Terminal 1. Bam Alegre para sa GMA. Pang 69, napakalayo, no? Ayun ako Secretary Frasco, magtrabaho ka ng konti pa. Ha? Kasi kung pang 69 tayo, medyo malayo-layo, no? Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Hey, Doris! Hindi. Sino? Pakinggan natin Na, kasi may Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita. Wala, hindi sinabi ko sino. Nakalimutan ko na kung sino siya eh. Ha? Boss, ala ng pang-scholar si Roque. Palaboy-laboy na lang yan sa Europa. Oo nga no? Wala eh. Pangulong Marcos Jr. balik na sa mga aktibidad sa labas ng Malacanang matapos gumaling sa kanyang naging karamdaman. Balitang kumpirmado, sigurado, live from... Wala, hindi kami sigurado kayo dyan, ha? Sigurado kayo dyan na ganyan, ha? Aling Susan Enriquez! Yan, thank you, Boss B. Ito si Daddy Rick.
No, kung doon sa mga nakakapansin kung bakit si Daddy Rick hindi na nagla-live kasi nag-newscast na lang siya. Joke lang, kamusta na kaya si Daddy Rick? Malacanang Radyo Patrol, Christian yan. Rosales. Good Bob. morning, Christian. Magandang umaga, Peter at Rica. Matapos ang 2 linggong pamamalagi at pagtatrabaho sa loob ng Malacanang, habang nagpapagaling sa sakit, lalabas na ng palasyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Huwebes para muling dumalo sa ilang pampublikong aktibidad. Ayon sa Malacanang, nakatakdang dumalo ang Pangulo sa paglulunsad ng Skills Passport Mobile Application ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na gaganapin sa lungsod ng San Juan. Sa inisyal na impormasyon ng palasyo, dinisenyo bilang unified platform ang TESDA mobile app para makonsolidate o mapagsama-sama ang mga record ng training, certifications at employment facilitation. Matapos niyan ay pupunta naman ang Pangulo sa Pasay para dumalo sa Philippine Telco Summit 2026. Inaasama Kita nyo, di ba? Gaya ng sinabi natin dati, halimaw din kasi talaga magtrabaho si PBBM eh. No? Hindi talaga may tatatwa eh. Makikita nyo naman, kunyari, especially dun sa mga sa page ng PCO and din sa ano niya, sa page niya. Hindi, kaya dun sa mga kumakastigo, no? Kagaya na sinabi ko, kung nakikipag-meeting man si PBBM, no, ng padala-dalawa, paapat-apat, yun na yung pinaka niya, list. Eh pagka normal, pagka okay na ulit yung kondisyon, no, mga 12 hanggang 14 meeting. Alam na isang araw. Hoy! Boss Comics Man! Ano na? Ano balita? Kasama ni Pangulong Marcos sa mga aktibidad ang ilang miyembro ng gabinete, gaya ni na Labor Secretary Benvenido Laguesma, TESDA Director General Kiko Benitez at DICT Secretary Henry Aguda. Ito ang unang beses na muling dadalo ang Pangulo sa aktibidad sa labas ng palasyo matapos ma-diagnose noong Enero ng kondisyong diverticulitis. Nauna nang ilinaw ni Pangulong Marcos na hindi seryoso ang kanyang naging kondisyon at mabilis siyang gumaling sa mga simptomas, pero pinayuhan pa rin ang mga doktor na magpahinga at manatili muna sa Malacanang. At mas na-energize na siya. Kasi nabasura na yung Kasi 'di ba, nangayayat nga si PBBM dahil kumain ng sabaw eh. Kumain ng sabaw? Ano? Si Kabayo ba 'yon? Ang tindi naman niya ni PBBM. Oh, matindi talaga 'to. Matindi talaga 'to si PBBM. Ano na, talagang cleared na talaga sa kanya mga doktor na may go signal na pwede ka nang umattend ng activities outside the palace. Kasi nung nakaraang linggo naman, may mga activities ang Pangulo pero sa loob lang ng Malacanang. Mukhang ano siya, no? Paya talaga. Kagaya ng sinasabi din nila, no? Pag sinabi ni PBBM, no, na he's okay, it doesn't mean na nagkaroon siya ng self-diagnosis na kaya chinek niya. Okay lang po ako. Hindi ganoon, Brad. May medical advice, may doctor's advice talaga siya. Hindi yung chinachambahan niya lang yung kalusugan niya. Talaga? Ma'am Annalyn. Sa mga videos na nakita natin, actually hindi talaga maitatanggi na parang nakita nating bumagsak yung katawan ng presidente. Pero iba din ang sinasabi ng Malacanang, ano? Sabi nila parang baka daw ano lang yun, sa kuha lang ng camera. O ano, kasi pag nakaka-meeting naman daw nila ang presidente, mukhang wala naman daw pagbabago sa itsura ng Pangulo. Meron akong digital weighing scale eh. Pwede ko pahiram eh. Ako nga, gusto ko hiramin yung camera kung nakakapayat yung camera nila. Okay, maraming salamat. Kailangan natin lahat ng yan. Oo, totoo, Christian. Christian, thank you so much. Extra, please. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, Yun. ito ang Radyo Patrol. Yan ang balitang konfirmado, sigurado, TV Patrol. Ay, hindi, DCMM. Yan ha. So, dun sa mga naghahanap sa Pangulo, hanggang ngayon, hanggang nung isang araw, at baka bukas, maghanap pa rin kayo. Pagpatuloy nyo yan, total, mga tungaw kayo. So, balik trabaho na. No? Balik normal na ang mga lakad ng ating mahal na Pangulo. So, tuloy-tuloy ang good news, ha? Yusek, what do you say to the... Ay! Ganda naman. Ganda naman ni Yusek naman na yan. Filter lang yarn. Baka filter yarn, ha? Sure ka? Walang filter dyan, ha? Torny. The House Justice Panel to declare as insufficient in form and substance the complaints against President Marcos.
Unang-una po ay ikinatutuwa po natin na nasunod ang proseso at nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miski na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. So maraming salamat po dyan at sa ngayon po, totoo po ang Pangulo sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya sabi po niya, let's move forward. Napanood po ba niya, ma'am, yung process kanina? Hindi po niya napanood at nasabihan lang po namin kung ano po ang naging resulta dahil po ang Pangulo po ay nasa dalawang events po. Ano po yung event? Isang private meeting at isang malaking event. Ay, ang ka na naman eh. Pagka nag-private meeting, matatain na naman si Libayan yan eh. Matatain na naman si Libayan yan. Initial reaction niya po doon sa, nung nasabihan po ninyo siya na yun po yung naging desisyon. Natuwa po siya. Sabi nga po niya ay nasunod ang proseso at yun naman din po ang gusto ng Pangulo. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita niyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila. Kasi pwede bang sabihin na in-anticipate ni Pangulong Marcos itong ending na ito? Dahil as of yesterday, hanggang kahapon, wala pa ho siyang legal team. Sa kanyang Hindi ko alam kung if it's her favorite color. Pero I think it's a jacket from yung Malacanang issue ng Malacanang. Meron ako niyan eh. Yung mga siga. Mga siga na taga Malacanang. Meron tayo niyan. Boss B, anti-Claire nila. Sira na naman araw nila. Oh, nahihimata yun eh. Mga anti-Claire. Alam, sabi ko nga po ay kumpiyansa siya na wala siyang ginawang mali at lahat naman po ay naaayon sa batas. So, kumpiyansa in a way, yes, pero kung ano man yung mangyayari sa House of Representatives, Committee on Justice, hindi naman po niya alam at hindi po niya hawak yun. Ma'am, what do you say to critics who allege na kumpiyansa siya because he holds sway over the House of Representatives considering that the leadership is either his ally or his son? Hindi lang po katotohanan yan dahil po kahit po ang iba na hindi lang po talaga supporter ng Pangulo ay nagsabi po na talaga pong mahina at wala pong merito ang nasabing complaint. Nandiyan po yung iba mga lawyers po, babagitin ko na iba, si Atty. Dino De Leon. Nandiyan din po ang mga ibang constitutionalist na nagsabi na mahina po ang nasampa na impeachment complaints laban sa Pangulo. Yusek, at least tapos na ngayon for now yung issue na ito. Meron po bang mensahe yung palasyo sa mga nag-file ng impeachment ngayong... Sige. Pag uwi ko, balitaan ko kayo nila, Boss Melo. Settle na ito at least for now. Mas maganda po na naliwanagan na sila, pero ang sabi ng Pangulo, let's move forward dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Ayun. Attorney Claire, ano yan? Sa support to protect the environment. Wait lang. Wala akong Siyempre, i-introduce ko kayo eh. Kayo na, bigla na lang kayo pumapasok dyan eh. Philippine Navy, Roy Vincent Trinidad eh. Sabi rito, isa na naman sa mga ating mga good news, Philippine Navy. Magtatayo ng Naval Monitoring Detachment sa Tubataha Reef. Yon. Pero alam ko parang I think pinaigting yung seguridad dyan sa kung saan nakakita tayo ng gas dyan sa sa Malapaya, Oy, Ma'am Lilibet Duldulaw, how are you over there? Nakita ko medyo nagre-reminisce ka ng bakasyon mo sa Pinas. Kaano lang mismo na kagad? Sabi ni yan lang ata yung spokesperson na maganda at matapang. The rest. Boss Daily Troll. Boss Rolando, G54, shout out. So nasa solusi ito sa loob natin. Magtatayo ang Philippine Navy ng isang naval monitoring station sa Tubataha Reefs Natural Park. Nitong Martes, formal na lumagda ang Western Naval Command at Tubataha Management Office sa isang Memorandum of Understanding o MOU. Sa ilalim ng kasunduan, maglalagay po ng Philippine Navy ng Naval Monitoring Detachment sa Ranger Station upang palakasin ang pagbabantay sa karagatan, pangangalaga sa kalikasan at koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dapat lang. Mamaya po siya baka lagyan nyo na kagad. Mamaya. Ang mag-monitoring naval monitoring detachments pa baka mamaya China pa Alam nyo naman yon una-una, di ba? Doon nabigyan ng na mind condition kasi sila yung Chinese, no? Na mind condition sila nila Digong eh. Probinsya nyo Pilipinas
kami sa inyo na. Kaya akala nila, tayo lang sila ng tayo doon eh, mga animal eh. Di ba? Yung nagtayo sila ng isang facility na silungan daw ng mga ng mga mangingisda nila. Pwede rin daw makisilong yung mga Pinoy na mangingisda. O mamalay-malaya mo, meron na silang military something doon. Ganun kawalang yaya mga yan. Solusi. So importante na meron tayong presence, so makatulong tayo sa Coast Guard, sa BFAR, and other agencies na nagsisipil sa Tubataha, which is a world-renowned dive spot. Ang Tubataha Reefs Natural Park ay isang UNESCO World Heritage Site na kinikilalang isa sa pinakamayayamang marine environment sa buong mundo. Naku. Ngunit patuloy itong nahaharap sa banta ng illegal fishing, poaching at pagkasira ng kapaligiran. Ayan. Sa pamamagitan ng bagong Naval Monitoring Detachment, magkakaroon ng real-time naval support para sa mga patrol, surveillance at agarang pagtugon sa mga insidente sa lugar. Kasama yun, sapagkat doon sa mga area na yan, maraming mga... Pero sana, modern, di ba? Ang ilagay na establishment na ilalagay dyan, no? Para, baka kasi, no, pagka hindi makabago, no, yung, tsaka hindi sustainable, di ba? Baka isa pa yan sa maging dahilan kung saan ikakasira. Alam nyo kasi, lalo na yung mga corals, no, very sensitive yung mga yan. Very prone for bleaching. reef na mababaw, kaya marami tayong mga marine species doon, iba't ibang klase shark, etc. Ano pa mga mamal sa ilalim, ano? So tulong ito sa mga primarily responsible ng mga agencies. Sumusuporta tayo sa kanila. Noong nakaraang taon, may monitoring ng pagdaan ng warship ng China sa lugar, pero paglilinaw ng Philippine Navy, innocent passage lamang ang kanilang ginawa. So far, monitor natin yung mga pagpapasok ang mga warship nila, conducting foreign ops or innocent passage. Manang Trexie. Time Coast Guard, wala akong maalala na monitor natin dyan sa loob. PLA, dumadaan dyan sa loob. Last year, yung galing ng Baho de Masinloc, bumaba sa Mindoro, sa Verde Island Passage, Baho de Masinloc. Tapos yung exit sa may Masilan, Holo area. Sabi ni Rear Admiral Trinidad, nakatuon sa environmental protection ang Naval Monitoring Station, hindi dahil sa presensya ng mga dayuhang sasakyang pandagat na dumadaan sa lugar. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, pinagtitibay ng Philippine Navy ang papel nito, hindi lamang sa pagtatanggol sa bansa, kundi pati Boss, what's up? Wala ka. Late ka eh. Meron talaga. Laging meron. sa pangangalaga sa isa sa pinakamahalagang yamang dagat ng Pilipinas, ang Tubataha Reef. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan ha. Dami nating good news ngayon.